Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayon'y paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isang man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayon sabihin ko sa inyo na hindi kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi papabito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susugurin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat natulan na ang pinuno ng sanlibutan ito." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo ang lahat at makinig sa bulian. May isang quotation na ang sabi, "Don't be afraid of change. Beautiful things can grow when we are willing to let go." Kung matakot sa mga pagbabago, maraming mga bagay ang pwedeng mangyari kung handa na tayong mag-let go, paraga. Kaya ang magandang tanong, meron bang mga nakagawin ka ngayon na feeling mo gusto baguhin ng Diyos sa buhay mo? Meron ka bang mga nakasanayan gawin na ayaw mong pakawalan? Ano kaya ang mga ito? Mga kapatid, sa aking Ebanghelyo, sabi ni Jesus, "I tell you the truth, it is better for you that I go. For I do not go, if I do not go, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you." Ang pinupunto ni Jesus dito ay yung kanyang pag-akyat muli sa langit at ang darating na banal na Espiritu. Isa itong malaking pagbabago sa buhay ng mga alagad ni Jesus. Aalis, lilisan ang Diyos Anak, pero papalit ang Diyos Espiritu Santo. Malungkot ang mga alagad, nakaramdam sila ng takot at pangamba sa tono ni Jesus na aalis siya at nagpapaalam sa kanila. 3 taon na silang magkasama-sama, naging malapit sa isa't isa. Si Jesus ang nagbigay ng pag-asa, nagbigay ng bagong kaulugan sa kanilang buhay. Nanampalataya sila sa Kanya. Yung kanilang naramdamang lungkot, ang pinagmumulan nito ay hindi nila maintindihan. Hindi nila makuha ang sinasabi ni Jesus. Hindi nila maisip ni Jesus ay aalis, maglalako. Pero hindi nila alam, hindi naman talaga mawawala si Jesus sa kanila. Ang magbabago lang yung kanyang presence sa kanila. Ang banal na Espiritu ay mas malalim at mas mayawag na presensya ng Diyos sa sangkatauhan sa atin. Muli sabi ni Jesus, "It is better for you that I must go." Bakit mas mabuti pa itong kanyang pag-isan? Ito'y dahil sa kanyang pag-alis, ipapadala ang advocate, ang tagapagtanggol ng mga mananampalataya sa Diyos. Ang banal na Espiritu ang magdadala ng kanyang presensya sa kanila sa buong sanlibutan. Ikukumpara natin si Jesus ay nakisama sa ilan lang ng mga tao at ilan lang sa mga pagkakataon nakasakasama niya. Pero ngayon ang Diyos ay makikisama sa atin kahit saan at kahit kailan sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Diba mas maganda? Siya ang magiging tagapagtanggol, ang magbibigay pag-asa, magbibigay lakas at magbibigay ng gabay sa sangkatauhan. Ang pagbabagong ito ay magdudulot ng kabutihan sa kanyang mga alagad at sa ating lahat. In life, we have to deal with certain necessary changes and losses. Losses, pagkawala at that are unavoidable, which are part of God's plan for us. Minsan, ang mga pinukuha at nawawala sa atin ay mga bagay na pinaghirapan natin tulad ng ating mga negosyo, mga
taong malapit sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, magulang. Minsan nawawala sa atin ay ating kalusugan o di mo kaya mismo ang ating buhay. Mga kapatid, kung meron mawawala sa atin, kung may pupunin ang Diyos sa atin, malulungkot tayo. So, balik minsan, hindi na natin nakikita na gano'n dinudulot na kabutihan. Natatakot tayo, ayaw natin. Pero ngayon may sinasabi si Jesus sa atin, huwag mabalisa, huwag matakot. Ang mga pagbabagong ikaw sa buhay ay magdudulot ng pagsimol, pagbabago, at paglago sa ating buhay. This gospel encourages us to trust God enough. For the Lord can and will bring good out of the losses in our life. And so we always remember this. Beautiful things can grow when we are willing to let go. Bago umakyat sa langit, ipinangako sa atin ni Jesus ang sa pagpatulog na makakapiling natin tulad niya. Sa pagpatalangin ng ating tutuon, Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang ating mga pastor, naway magtalaga ng lubusan sa kanila ng kanilang buhay sa pangalan ng Ebanghelyo